Tunay po nga ba talaga na ang Diyos, ang pag-ibig niya ay hindi nagbabago, hindi nagmamaliw? Tayo po ay nasa bagong tipan. Ang sabi nga po ng kasulatan, pag binasa natin, mula sa pagkahula niya sa aklat ng Isaiah, from chapter 43, verses 18 and 19, huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay o bulayin man ang mga bagay nung una. 19, narito, ako'y gagawa ng bagong bagay. Diba? Behold, I will make all things new. Ngayon, iyo'y lalabas. Hindi ba ganin yung malalaman niyon? Gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal at mga ilog sa ilang. Diba? Tingnan natin yung 65 verse 17. Sapagat narito, ako'y lumilikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa. At ang mga dating bagay ay hindi maaala-ala o mapapasa isip man. Yan, di ba? Napaka ganda niyan. Yun daw, sabi yung former things will not be remembered or hindi na dapat alalahanin pa. Okay. Maraming mga tao laging nagdiriwang pagka bagong taon, siyempre. At marami yung, alam natin, marami yung nagkakaroon ng tinatawag na walang katapusang New Year's resolution. Hindi naman natin masisisi dahil nanggaling din tayo sa gano'n na kailangan pag bagong taon may bagong mangyayari, di ba? Wala naman masama kung merong mga iniisip ang tao na gano'n para sa pagbabago, pag-unlad. Diba? Kaya lang, ang isang napakagandang kasiguraduhan na ginawa ng Panginoon talaga sa atin ay nung in-establish niya yung bagong tipan at tinapos na niya yung lumang tipan. At ang mahalaga lang talaga, nauunawaan ng tao ano yung nakapaloob sa bagong tipan. Kaya sabi doon sa Revelation chapter 21 verse 5, tingnan natin. Nung malapit nang matapos talaga yung Old Covenant system, nasabi diyan, at yung nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Behold, I make all things new. At sinabi niya, isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. So ipinasulat talaga ng Panginoon kay John, na yung talagang ginawa ng Diyos ay talagang totoong tapat at tunay na bago. At kaya tayong mga nanampalataya na nasa bagong tipan, at kung talagang naunawaan natin kung ano yung ginawang bagong tipan ng Panginoon, ay ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, sino mang na kay Kristo, ano sabi doon? Ay bago ng nilalang. He is a new creature. All things are passed away. Yung mga bagay ng una o dati ay lumipas na. Behold, all things are become new. Kaya pag tumingin ka sa physical, wala namang nagbabago eh. Di ba? Pero alam natin, ang tinutukoy niya dyan ay yung ating spirit. Yung na-born again. Kaya sa pasimula pa lamang, idinideklara ng Panginoon na you must be born again. Sabi niya sa mga Hudyo, lalo nung kausap niya si Nicodemo, except a man be born again, he will not see the kingdom of God. Sapagkat yung kingdom, bago na. At yung kingdom na yun, hindi na matatapos. A kingdom na walang katapusan, no end. Tuloy-tuloy, walang katapusan yung kaharian na yun. Kaya kung ating uunawain sa ating pag-aaral, napakapalad natin. Magsasaya ka kung nauunawaan mo, kung maliwanag sa iyo, na yung pagkasilang na muli natin, yung ating espiritu ay bago na. Kaya ang nagiging paksa nga natin, napaka-importante nung role noong ang dapat na lamang gawin natin, mag-aral, yung sinasabi sa Ephesians chapter 4, 23 to 25. Ano sabi doon? Renew in the spirit of your mind and be renewed. So ang
ginawa na ng Diyos yung lahat na bago. Ang kailangan na lamang matanggap ng mga tao, ng mga nananampalataya sa Kanya, magbago yung kanilang isipan. Kasi pag hindi na bago yung kanilang isipan, hindi nila mauunawaan yung kagandahan. Napakalaki ng role ng pagkaunawa sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Kaya yun dapat ang goal ng isang mentor at ng mga nag-aaral, ng mga isinilang na muli. Nagpasimula ka sa isang parang bata, baby, at kinakailangan siyang lumago. Kaya doon sa ating pag-aaral, di ba, dapat tayo ay lumago. Kung bakit ang sabi sa Ephesians chapter 4, verse 11, and He gave some apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors, and some teachers. Anong purpose? Verse 12, for the perfecting of the saints. So, kinakailangan tayo ay maging ganap for the work of the ministry. So, inihahanda po tayong lahat sa paggawa din. Panag-aralan po natin na lahat tayo po according to, kung hindi ako nagkakamali, 2 Corinthians or 1 Corinthians chapter 3 verse 9, na tayo lahat ay co-laborers of God. Tayo lahat ay kamanggagawa ng Diyos. Tayo lahat ay building ng Diyos, body of Christ. Pinag-aralan natin na dapat maunawaan natin bakit tayo nag-a-attend at bakit tayo uma-attend sa mga Bible study. Hindi para sa bonding, hindi para lang maging masaya lang sa physical aspect. Hindi, higit sa lahat, ma-renew yung ating spirit, yung ating mind, sapagkat ginawa na nga ng Diyos ang lahat ng bagay na bago. At kung hindi ka mag-aaral at hindi mo maintindihan yung purpose, bakit merong nagme-mentor, bakit merong teacher, bakit merong mga pastor, isang purpose dun is para tayo ay mawala sa pagkabata. Kasi isinilang ka bagong buhay, pagkatapos kinakailangan mong lumago. Sapagkat kung hindi ka lalago sa pananampalataya, medyo may problema doon. At yun ang sinasabi din ni Apostol Pablo na dapat iwan nyo na yung inyong pagkabata. Dati, sabi niya, ako'y bata pero iniwan ko na yung aking pagkabata. So ang isang mananampalataya po ay lumalago. Kung bakit naglagay ng mga mentor for the perfecting of the saints. Kailangan tanggap mo yan. No? Lahat tayo pantay-pantay. Wala na nga po yung hierarchy na parang kagaya sa Old Testament, sa lumang tipan, na may hierarchy. Na yung mga prophets, yung mga priests, mga ruling class, dapat i-honor mo, sila lang ang kinukonsider na ina-anoint ng Diyos. Ang sasabihin nila dapat ay talagang galing sa Diyos. Kaya in their time, mayroong signs and wonders kasi wala pa naman silang hawak ng mga kasulatan na kompleto para masabing yung sinasabi nung nagme-mentor ay galing sa Diyos. No. Minsan ang mga salita ng Diyos talaga is wala pa, hindi pa nakasulat. Kailangan para matiyak ng mga Hudyo o ng mga Israelites na galing sa Diyos yung kanyang sasabihin, pagpapakita siya ng signs and wonders. Mga himala. Yun ang laging hinahanap ng mga Hudyo. Kaya sabi ng 1 Corinthians 1:22, tingnan nga natin, na ang mga Hudyo ang naghahanap. For the Jews requires a sign, and the Greeks seek after wisdom. Diba? Ang mga Hudyo talaga, sa kanila yung signs, kailangan mong pakitaan siya ng mga tanda. Kaya yung sa first century believers na sinabi ng Panginoon sa mga apostol, lalakip sa inyo, sa mga sumasampalataya in that time, ang mga tanda. Bakit need yung signs and wonders in their time? Dapat unawain natin yung circumstansya. Kasi yung new covenant, yung new revelation nung kingdom of God na dala ng Panginoong Jesucristo, hindi pa written. Sariwang-sariwa pa sa kanila. At para maniwala yung mga first century believers, dapat merong signs and wonders na yun talaga ay galing sa Panginoon. At napakahirap na paniwalaan agad yung kanilang mga message kasi sanay sila sa old covenant
system. Yung mindset nila, sanay sila sa paghahandog sa templo, sa mga handog ng hayop, kasi matagal nilang naging buhay yon. Kaya kailangan maunawaan natin yung kalalagayan nila. Kaya yung mga tanda, kailangan sumasama pa sa kanila yon. But in our time, complete na yung Bible. Complete na yung Revelation. Hindi na dapat dagdagan, hindi na dapat bawasan. Babasahin at aaralin na lang natin. Diba? No need na maghanap palagi tayo ng signs and wonders para masabing, pastor nga siya o lingkod nga siya ng Diyos. Madadaya pa nga tayo kapag doon pa tayo ngayon magbe-base. Maraming gumagawa ng iba't ibang uri ng himala. Magic. Diba? Mababalitaan mo. Pero kung yun doon ka magbe-base, maliligaw ka. So maunawaan natin na noong panahon na yon ay sa mga Hudyo, merong mga tanda. Pero sa ating panahon ngayon, kailangan mo na lang obserbahan at i-research kung ang sinasabi nung nagme-mentor sa'yo, nasa Bible. Pero kung tamad tayo, magbasa, mag-aral, yung paglago, medyo magiging parang may hirap mangyari yon. Kaya itinuturo sa atin at maunawaan natin na dapat kung ikaw ay isinilang na muli sa Espiritu, hahanapin mo yung mga bagay na espiritual. Magkakaroon ka ng pagnanasa. Kung paanong sinasabi ni Peter na kung ang isang baby, pagkasilang ay hahanapin niya agad ay gatas, kung ikaw ay talagang isinilang na muli at tama ang proseso mo sa pagkasilang na muli, paano tayo isinilang? I have begotten thee through the gospel. Kaya maliwanag sa atin na kailangan maging kabisado natin yung gospel, maliwanag sa atin ng ebanghelyo. Kasi yan yung magpapatibay. Ephesians 4:13. Till we all come in the unity of the faith. Parang nagkakaisa yung ating pananampalataya. No? Ang pagkakaisa ng ating pananampalataya talaga ayon sa scripture, sa salita ng Diyos. Kasi complete ng revelation. Lalo na ng kapahayagan ng mabuting balita na inihayag ng Diyos kay Paul. Yung mystery. The knowledge of the Son of God. Papunta saan? Unto a perfect man. Hanggang sa ikaw ay maging ganap yung pagkataong spiritual, yung pagiging Kristiyano mo. Unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Makita niyo yun. So, ibig sabihin, napakahalaga nung mayroon kang knowledge. Yung para maabot mo yung kapunuan at kapuspusan ng ginawa ni Kristo sa atin. Kung ano yung benefits niyan. Hindi ka na maliligaw. Kaya sumunod ng verse 14. Hindi na raw tayo matatangay ng mga doktrina, ng iba't ibang uri ng doktrina. Kasi delikado, iba't iba ang doktrina ng ginagawa ng tao. Upang tayo, huwag nang maging mga bata pa. O, di ba? Iiwan mo yung pagkabata mo. Bakit? Ano yung bata? Ang bata, mabuhay pa yan. Minsan kung ano mapakinggan yan, tama. Sabihin ng isa, parang tama rin ito. So, ibig sabihin, napapahapay-hapay pa siya. Sabi diyan, dito at doon, dito, aral doon. Tama rin naman, iisa naman tayo. Delikado po yun. Kaya kailangan talaga ang isang Kristiyano tutok din sa pag-aaral. Ano yung mga napapahapay dito? Dinadala na magkabi-kabila ng lahat na hangin ng aral. Yung doctrine, iba-iba yan na maririnig ka. Kaya nagugulat na lang ako. Sabi ko, ayaw ko naman kumatol. Sabi ko, yun ang konsekwensya nung kapag hindi ka talaga nag-aaral. Pinag-aaralan natin yung law of the Spirit that gives life. Meron tayong law, which is the Bible. Yun yung pinaka-final authority natin. Dapat ang Bible ang pinakamataas na authority ng isang mananampalataya. Tama? Tama po ba? Ibig sabihin, ganun na lang ang pagtitiwala mo. Pagka hindi mo nakikita rito at hindi umaayon sa katuruan ng salita ng Diyos, ang iyong napapakinggan at nakikita, hindi ka aayon doon. Kailangan nandito lagi. Kaya mayroon kayong karapatang magtanong, mayroon kayong karapatang mag-usisa kung ang itinuturo ng isang leader ay ayon sa scripture. Kasi binibigyan mo ng mataas na authority. Hindi ka natatangay nung, ganito sabi ng nanay ko, ganito sabi ng tatay ko, sabi ni sir ganito, sabi ng teacher ko. Pag sa pananampalataya, hindi dapat maselan po tayo doon.
Ano po, kasi nga po, hindi mo mauunawaan yung ganda nung ginawa ng Panginoon at yung paglago, hindi mangyayari yan. Ako, titiyakin ko po sa inyo. Hindi ako humahatol, pero konsekwensya yan pag hindi ka talaga sumunod sa batas ng Espiritu. Ano yung law of the Spirit that gives life? Lalo na nakapokus yun sa gospel, yung word of truth. The gospel of your salvation. Lalo na nakapokus yan talaga sa Scripture. Kaya kapag ang isang mananampalataya, kahit saan pumunta, blessed yan, blessed to. Hindi mo ma-differentiate. Hindi ka marunong mag-discern. Why? Kasi wala kang alam sa salita ng Diyos. Pero kung meron kang final authority at ang pinakamataas na authority mo yung Scripture, hindi ka madadaya. Hindi ka natatangay ng kung saan-saan. Pag sinabing doon, tama. Pag sinabi doon, tama. Bakit? Sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao. Yung mga tao nyo, sincero din yun. Yung mga tao nyo talagang totoo rin sila sa kanilang pananampalataya. Pero kung hindi rin talaga sila nakapokus at ang authority talaga nila ay hindi rin sa Scripture, pwede rin silang madaya. See? Yan, di ba? Sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao, sa katusuhan, ayon sa mga lalang ng kamalian. So, yun po yung napakahalaga na journey natin. Why? Lagi tayong china-challenge na mag-aral ka naman. Huwag mong pababayaan ang espiritual. Kasi kung hindi balanse ang buhay ng isang mananampalataya, lahat sa kanya tama. O lahat naman tayo isa. Lahat naman tayo sa Diyos. Ewan ko kung hindi yun sinasabi ng Scripture. Anong saysay kung bakit iniwanan tayo ng Bible, ng Scripture? At ba't naglagay siya ng mga, mag-ingat ka nga kung sino ang magme-mentor sa iyo. Di ba? Kung ang magme-mentor sa iyo ay magaling lamang sa pamamaraan ng pananalita, mahusay mag-control at mag-impluensya, di ba? Maraming mahusay mag-impluensya. Di ba? Pero kung hindi ito ayon sa Scripture, medyo may danger. So ito yung purpose no, kung bakit dapat tayo lumago. Kasi pagka ang isang tao ay hindi lumalago sa pagkaalam at pagkaunawa, maski yung pag-ibig ng Diyos na laging sariwa, hindi rin niya naiintindihan yun. Hindi rin niya mauunawaan yun. Paano nangyayari na ang pag-ibig ng Diyos hindi nakakasawa? Bakit? Kasi laging sariwa. They are new every morning. Totoo naman tayong tao, lagi gusto natin, bago naman. Sa physical aspect, alam nyo kasi yung physical, itong natural, ano yan nasisira, decaying, corrupt, di ba? Napapanis. Tignan niyo yung Panginoong Hesus nung sumusunod sa kanya yung maraming mga Hudyo kasi nagpakain siya ng mga nagmultiply ng tinapay at isda. Nagpapagaling. Sa John chapter 6. Sumusunod na lamang yung marami sa kanya, marami. Dahil lamang after sila doon sa pagkaing napapanis at nasisira. Kaya sabi ni Jesus, di ba? Huwag na kayo sumunod sa akin dahil sa pagkain napapanis at nasisira. Gumagawa siya ng himala. Pero ano yung purpose ng signs and wonders? Ang agenda ng signs and wonders is para pag sinabi niya yung tungkol sa kaharian which is spiritual, heavenly and eternal, manampalataya sila kasi hindi yung nakikita. Hindi yung nakakain ng physical. Hindi ang benefits doon ay sa physical. Kaya the flesh profiteth nothing. Yun yung pinaka-agenda ni Jesus. Gumawa siya ng signs and wonders para makaptive niya yung kanilang isipan at matutunan nila na magtiwala na kung ano ang sabihin ni Jesus kahit hindi nila nakikita, magkaroon sila ng pananampalataya. Amen? Yun ang purpose ng signs and wonders sa mga Hudyo. Ibinigay ang mga tanda at iba't ibang uri ng himala para sila'y sumampalataya ng lubusan kay Jesus na siya yung Mesiyas para sila ay maligtas. Yun ang purpose niya. At huwag silang dumanas nung tribulation, nung wrath of God.
Kasi nakaamba na sa kanila. Yung di ba sabi ni John the Baptist, nakaamba na sa bawat puno. Ang puno doon, nagre-represent sa mga Hudyo. Nakaamba na. Para yung puot at yung penalty ng punishment ng kanilang violation sa Old Covenant, makaligtas pa rin sila. Kaya priority talaga din ng Panginoon, ang Diyos, ang bansang Israel. Sila muna. Tapos saka tayo naligtas ng mga hentil. Nung ma-reveal yung mystery ng gospel, tayo ay, yung blessing ni Abraham ay naging partaker din tayo. Sangayon sa pag-aaral natin last Sunday. So ganun yung purpose ng Panginoon talaga. Gumagawa siya ng signs and wonders para lang totally ma-captive niya yung isipan. Kaya sabi ng 2 Corinthians chapter 10 verse 4 and 5, tinan ninyo. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban na hindi ukol sa laman. Hindi na sa laman. Kung hindi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta, ano yung gigibaing fortress? Pag sinabing kuta, stronghold. Pag sinabing stronghold, yun yung dapat na mawasak. Verse 5. Na siyang gumigiba ng mga maling haka. Yun. Yung mga maling pagtanggap ng dating nasa isipan, yung mga imagination nila, yung mga prinsipyo nila, na yun ay naging matayog kasi hindi nagpapasakop sa karunungan ng Diyos. Bawat bagay na matayog, nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Saan ang gagaling yun? Doon sa belief, sa isipan kung ano yung isip nila. At bumibihag sa lahat ng pag-iisip. Ito yung purpose. Mabihag yung kanilang isipan, bringing every thought. Bawat isipan, kasi ando ng espiritu ng tao. Bringing every thought into captivity. Bumibihag sa lahat ng mga pag-iisip. Para saan? Para mabihag, para tumalima sa ginawa ni Kristo. Kasi sa King James Version yan, obedience of Christ yan, hindi yung ating obedience. Tingnan natin yung sa KJV. Bringing into captivity, dinadala daw sa pagkabihag, ang alin? Every thought. Ang bawat isipan. Kaya nga, ang tanong ko lang, di ba, nabihag na ba talaga ikaw ng ginawa ni Kristo? Ng biyaya ng Diyos. Kasi di ba yung biyaya ng Diyos, yung ginawa niya, yung mabuting balita. Talaga bang bihag ka? So, paano ang isang tao, pinag-isipan ko, paano po ba talaga nabibihag ang isang tao, yung kanyang isipan ay talagang bihag na ng biyaya ng Diyos? Paano? Kailangan meron siyang interes. Kailangan maliwanag sa kanya kung ano yung pag-ibig ng Diyos. Paano mo mauunawaan yung sariwang pag-ibig ng Diyos? Diba? Kung talagang andun yung pagpapahalaga mo sa ginawa ni Kristo at gusto mo talagang maunawaan, malinaw, magiging maliwanag sa iyo yon. At pag naging maliwanag sa iyo yon, mabibihag ka nun. At pag nabihag ka nun, parang nabatubalani ka na nun. Nagayuma ka na ng pag-ibig ni Kristo. At lahat ng sabihin ng, yun lang yung nagagayuma, pag under the spell, sumusunod siya. Kung anong sabihin, sumusunod siya. Hindi dahil sa parang ang wala sa sarili mo. Hindi maliwanag sa iyo. Hindi kayong parang nagayuma lang na nabihag lang ng gayuma na parang nawala ka sa sarili mo. Diba? Na brainwash ka lang. Hindi, maliwanag sa iyo ang pag-ibig. Kasi napag-aralan mo, naunawaan mo, at nakaptive ka. Yun yung gusto ng Panginoon sa mga Hudyo. Totally naniwala. Ano ang sabihin ng kanyang mga salita? Nabisa nung ginawa ng krus? Yes, naniniwala ako. Yun yung captive ka. At pag sinabing nakita mo yung wala nang tataas na pinakamahalaga pa, makikita mo na yun ang pinakamataas na value na sa buhay mo, talagang totoo yun. Hindi yung salita lang. Kaya pag nabihag ka, ay talagang lalago ka. Kasi nagtitiwala ka. Kaya, mangyayari yung renew the spirit of your mind. Magbabago yung pag-iisip mo. Kaya, hindi ka rin basta-basta mabubudol. Diba? Hindi ka na bata. Natatangay ng hangin sa magkabi-kabila. Ibig sabihin,
meron kang talagang tinatayuan na aral. Napakahalaga ba ng doctrine? Tama yung sabi ni Brother Ray eh. Ang daming mga Kristiyano noon, maski ako, ganon. Doctrine device. Huwag natin pag-usapan yung doctrine kasi yan lang ang winawasak-wasak tayo niyan eh. Pinaghahati-hati tayo niyan eh. Totoo yung sabi ni Jesus eh. Ako'y naparito kundi para kayo magkabahabahagi. Anong ibig sabihin nun? Doon ko makikita kung sino talagang sumasampalataya sa akin. Kung lalagay tayo sa Panginoong Jesus, kaya sinabi niya, ako'y naparito para magkawasak-wasak nga eh. Kasi doon ko makikita kung sino talaga yung followers ko, kung sino talaga yung nananampalataya sa akin. Bakit? Kasi maraming katuruan. Dapat maliwanag sa iyo kung ano yung aral. Kaya nga iniwan ng scripture eh. Di ba? Dahil 2 Timothy 3, but thou hast fully known my doctrine. O di ba dapat fully known? Yun yung sinasabi sa Ephesians 4, maging perfect. But thou hast fully known my doctrine. Dahil pag nalaman mo lahat talaga yung doctrine ni Christ, so kailangan mag-aral ka. Baka may narinig kayo, ayan nagdodoktrinahan na naman sila. Mahalaga yun. Na malaman mo kung tama yung doctrine mo. At hindi naman tayo pahihirapan ng Diyos sapagkat yung doctrine nandito sa salita niya. Kaya napaka-importante, nagbabasa ka, nag-aaral ka. Pero pagka talagang ang isang Kristiyano naging tamad sa pag-aaral, ang gulo ng kanyang doktrina. At para siyang bata na natatangay ng kung ano-anong bless ka. Lahat ng tao bless. Sa physical aspect siguro pwede. Pero pag sa spiritual, medyo maselan yan. Napaka-importante ng doctrine. 2 John ba? Tingnan natin yung verse 9. Ang sino mga nagpapatuloy, yan, pansinin nyo to nagpapatuloy sa pananampalataya, sumisimba, sinasabi niyang siya ay kay Kristo, pero hindi talaga nananahan sa aral ni Kristo, doctrine of Christ yan, ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Malinaw ba yan? Amen? Malinaw yan. Kapag wala yung aral na talagang tamang aral ni Kristo, hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Then, tuloy yung verse 10. Kung sa inyo'y dumating, di ba winawarningan tayo, even yung mga believers that time, at hindi dala ang aral na to, huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin. Sabi ko nga kanina, nag-usap kami ni Brother, hindi naman tayo nakikipag-away sa mga tao dahil sa doktrina. Iibahin mo talaga yung physical sa spiritual. Halimbawa, meron tayong kapamilya, meron tayong mga mahal sa buhay, hindi natin kaisa sa pananampalataya, iba ang aral. Andun pa rin yung relasyon bilang magpamilya. Diba? Andun pa rin yung relasyon bilang mag-asawa, magkapatid, kaibigan, kakilala, kababayan, kapitbahay. Pero pag pinag-usapan na yung doctrine, doon na kayo hiwalay. Pero sa physical, magkaibigan. Hindi ba ayaw natin kung iba yung parang wala nang batian. Ang iibig lang sabihin doon, wag mo i-welcome yung daladala niyang aral. Amen. Kasi ayoko naman sabihin Pastor, hindi ko nababatiin yon. Hindi na ako pupunta roon. Hindi naman. Kaya lang, ang isang napakaganda, matibay ka sa doctrine. Hindi ka natatanghay. Hindi ka nadadala. Bakit? Kasi matibay yung paniniwala mo sa aral ni Kristo. Amen? Malago ka kasi. Napaka-importante ng malago. Alam niyo po, kinukwento ko nalulungkot ako sa pag nakita ko ayoko na umatulak pero nakikita ko yung pagkaang buhay ng isang tao. May pananampalataya pero ang pag-aaral ay parang kay sera-sera, whatever will be, will be. Yun, mag-join ka sa group na yun, pwede. Kay sera-sera. Malapit na sa pasira-sira na ang buhay nun. Alam niyo, simula pagkabata, ang magulang niya sinasabing born again na. Simula sa pagkabata, sinasama sila sa simbahan, uma-attend ng Sunday school. Mula sa pagkabata yun
Kaya sabi ko nga, napaka-importante na ayusin natin yung aral natin eh. So, lumaki siya, sumasama sa G12, nagpapamentor. Nung nagkaroon ng problema, nung naging busy sa trabaho, bihira na yan maka-attend, So wala nang masyadong attachment sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Alam nyo, nalungkot ako. Tapos sabi, alam nyo po si tatay, kamusta na ba tatay mo? May punupuntahan po yung bundok eh. Meron po yung sinasamba yung sa Tres Pico. Tres Pico daw, sabi ko, nako po. Sabi ko, bakit ganon? Ang mga magulang sinasabing born again. At mula pagkabata, isinasama sa Sunday school. Kaya doon nyo makikita, kaya ko kinukwento to, ano yung aral? Talaga bang nag-aaral? At talaga bang naging seryoso sa pag-aaral? So, hanggang sa lumaki, uma-attend. Ang problema lang, nakita ko, may times ganito po nangyayari. May time, nawawala. May panahon na nawawala siya. Saan kaya? Na-destino. Ang problema, pati pamilya niya, nawawala. Pagkatapos, bisan babalik. Ganun ba? Parang yung kantang lulubog, lilitaw, ang bituin. Para bang ganon. Minsan makikita mo, minsan mawawala. Hindi naman tayo mahatol. Kasi balin natin kung talagang siya nagpapatuloy. Diba? Sa atin nga, kung mag-abroad ka, importante, ang palagi kong payo, yung journey ng pag-aaral, huwag kang mawawala. Huwag kang paiiwan. Diba? Gumagawa ka ng paraan. Dahil yung salita ni Kristo, tinitreasure. Doon mo makikita ang isang tao kung talagang tinitreasure ang salita ng Diyos. Doon mo makikita ang isang tao kung talagang iniingatan ang salita ng Diyos. Kaya alam ko, pag ang isang tao talagang sabik, uhaw, gutom, at talagang born again, balanse buhay niya. Kung napakakain niya ang physical, kung napapahalagahan niya ang physical, lalo na ang kanyang espiritual. Amen? Kaso mo, ang nakakalungkot, ganun na nangyayari. Diba? Hindi ko hinahatulan, pero yun ang konsekwensya. Makikita natin, bakit kailangan yung paglago. At hindi darating ang paglago pag hindi talaga interesado. Diba? Ang nasa ng laman ay laban sa nasa ng espiritu. Magkaiba yan, dalawang yan. Actually, hindi naman iniaalis yung pagnanasa sa laman eh. Kasi may laman tayo, karnal. Yung mga nasa niyan, yung kumain, yung mga appetite niyan, dapat pinagbibigyan mo eh. Kasi pagkataong panlupa yan eh. At meron niyang pangangailangan eh. Ang importante lang, naunawaan mo yun. Magkalaban ang dalawang yan. Kailangan, nababalanse mo yan. Kaya yung kahalagahan ng paglago, pag-unawa, importante po yun. Kasi tingnan nyo to, sa panalangin ni Apostol Pablo, Ephesians chapter 2 verse 11. Kaya nga alalahanin ninyo na kayo noong una, mga hentil sa laman. O naka-address na yan sa mga Gentiles. Hindi mga Hudyo. Pero na-convert na sa pananampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo. Tinatawag na tayo na uncircumcised, hindi pagtutuli. Hindi ako tinatawag na pagtutuli sa laman, ginawa ng mga kamay. Hindi tayo kabilang kasi sa mga Hudyo eh. Verse 12, na kayo ng panahong iyon ay mga hiwalay kay Kristo. O di ba malino yon? Nung wala pa talaga tayo sa, hindi tayo kabilang sa mga Hudyo, wala talaga tayo kay Kristo. Nung nahayag ang mabuting balita sa una sa mga Hudyo, pagkatapos napunta na rin sa mga Gentiles. Na mga hindi kabilang sa bansa ng Israel, hindi nga tayo kabilang eh. At mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan. O hindi tayo kasama sa tipan.
sa lumang tipan ni Moises, hindi naman talaga tayo kasama doon. Bakit natin isinasama at palagi natin ipinipilit yung ating mga sarili doon sa lumang tipan? Hindi yan tayo talaga kasama, hiwalay. Na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Okay, verse 13. Datapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay malayo ay inilapit sa dugo ni Kristo. So ang nag-connect lamang sa atin, mga mananampalataya, para tayo ay maging binhi din ni Abraham sa Espiritu, yung ating pinag-aralan last week, di ba? Promise, yung physical blessing at saka heavenly blessing. Yung physical blessing, yung sun, di ba? Ang binhi may magiging gaya ng buhangin sa dagat na nagre-represent ng physical blessings. Pero yung kagaya ng mga bituin sa langit, ano yan? Heavenly and spiritual and eternal. Doon na tayo napasok. Na nung panahon ay nilapit sa dugo ni Kristo, doon lang tayo na-connect. Kaya yung panahon sa lumang tipan, huwag nating isama yung sarili natin doon. Na-connect lang tayo sa heavenly at sa spiritual na. Okay, tuloy. Tingnan nyo to. Sapagat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isaan dalawa at ginaba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay. Ibig sabihin, nakasama na tayo sa body. Wala nang Hudyo, physical. Kung hindi, kapag ikaw ay na kay Kristo, ikaw ngayon ay kasama na sa katawan ni Kristo, kay Hudyo ka o kay ikaw ay Gentiles. 15. Na inalis ang pagkaalit sa pamamagitan ng kanyang laman kahit sa kautusan na may mga batas at mga palatuntunan. O di ba? Inalis na yung mga batas na may mga palatuntunan. Upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Pasinin niyo po to. Ito na yung bago na nilikha ng Diyos. Sa New Covenant, kahit ikaw ay Gentiles o Israelites ka man sa physical, pero hindi na dito tinutukoy kung sa physical. Ito ngayon po ay sa pananampalataya, sa pamamagitan ng dugo, sa Gospel of Christ. Nilalang ang bagong pagkatao, ang isang taong bago, sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. So nagkakaisa. Pag sinabing kapayapaan, nagkakaisa. Makinig kayo magaling. Pinag-isa tayo ng doctrine ng Gospel of Christ. Kaya sabi ko nga, napaka-importante nung maliwanag sa inyo yung Gospel of Christ. Kasi yun yung nagpapatibay eh. Yan yung nagpapatatag. Romans chapter 16 verse. At ngayon, pasinin niyo po, pasinin niyo. Sa Kanya na makapangyarihan na sa inyo ay makapagpapatibay. Kasi kailangan ang mananampalataya tumibay eh. Ayon sa aking ebanghelyo. Sino na nagsasalita dyan? Si Pablo. Diba? Na ang makakapagpatibay, yung mabuting balita ni Kristo sa krus. Ganong kalaki ang role ng krus, yung ebanghelyo, mabuting balita. Makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo at sa pangaral ni Hesus Kristo, ayon sa pahayag ng hiwaga. Mystery nga yan eh. Nung unang mystery, di ba? Walang nakaalam. Pero ngayon inihayag at ang taong ginamit para ma-reveal ay si Paul. So yun yung dapat ikonsidera ng mga mananampalataya. Ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan, ganong katagal na hindi nahayag sa napakapalad nga natin eh. Sa ating panahon ngayon, blessed po talaga tayo dahil kompleto na yung salita ng Diyos, yung revelation. Ang importante na lang ay, ano importante na lang? Mag-aral. Diba? Kaya, ganun kalaki yung role ng paglago ng pag-aaral. Kasi, kahit andyan na yan, kompleto na yung kapahayagan kung hindi ka naman nagkakaroon ng pagnanasa sa mga bagay na espiritual. Kasi nga, espiritual na tayo eh. Dahil sa pamamagitan ng dugo ni Kristo Jesus. Sabi dyan, natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. And then, sabi ng 26, dapat nahayag na ngayon sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta, ito na yun, sa Bible, ayon sa ipinag-utos ng Diyos na walang hanggan, ay ipinakilala sa lahat ng mga bansa, ito na yung ating pagtalima, obedience. Meron ba tayong obedience? Yes. Pero pasinin ninyo, ano yung ating pagtalima? Ipinakilala sa lahat ng mga bansa, meaning sa lahat ng tao, upang
magsitalima saan? Sa pananampalataya. Yan po yung obedience of faith. Pakita nga natin sa King James Version. Yan, made known. May commandment po ba? Meron. Ito nga yung law of the Spirit Sabi diyan, according to the commandment of the everlasting God, meron po tayong commandment. Ano yung commandment? Made known to all nations for the obedience of faith. Ano yung obedience of faith natin? Yung gospel. Yung sinasabi ni Paul dun sa 25, according to my gospel. Yung mystery na ipinahayag ng Diyos kay Apostol Pablo. Okay. Sana mag-gets niyo yung ibig ko sabihin na meron tayong commandment. Kaya lang yung commandment na yan, wala yung condemnation. Walang condemnation pero magkakaroon niya ng konsekwensya sa iyo. Pag hindi ka nagsunod sa pananampalataya sa ginawa ni Kristo, hindi ka lumago, hindi mo naunawaan, hindi mo ninasang pag-aralan, hindi ka matibay sa doctrine, mananatili kang bata. At ang kasunod nga niyan, kaya ko po isinulat ito, di ba, wala na tayo sa judgment. Yung covenantal judgment, hindi naman tayo kasama dito. Yun, binasa natin kanina, na hiwalay tayo doon sa tipan. Yun yung judgment doon sa covenant ng sinira ng nation Israel, physical nation Israel, sumuway sila. Kaya sila yung hahatulan according sa kanilang ginawa doon sa covenant ng Book of Laws. Yung Book of Life na yung hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay hahatulan ayon sa kanilang ginawa. Hindi tayo kasama doon. Ito yung atin. Yung universal judgment, maliit ko nang ipaliwanag ito ng mga nakaraan, na according to Romans 8:3, kinondemn na yung sin in the flesh. Yung pinaka-original sin ng tao, tinapos na ni Jesus. Yung sin na nanahansa naman ay pinako sa krus, namatay at inilibing. O di, in God's sight, tapos na yung bisa ng kasalanan. Ang gagawin na lamang ng mga mananampalataya, according to Romans chapter 6, count yourself. Kung ikaw ay nananampalataya sa ginawa ni Kristo, ibilang mo sarili mo sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagkalibing, di ba? And then, ibilang mo naman yung iyong espiritu na dating patay, na na-born again at inilakip according to Ephesians 2:5 and 6, resurrected, isinama, sabi nila ng Romans chapter 6, count yourself, ibilang nyo din ang inyong sarili sa kanyang pagkabuhay na maguli. Amen? Alam nyo, yung mga salitang yun, pagka talagang naging maliwanag sa iyo, iti-treasure mo yun ibilang mo. Yun yung application natin habang nabubuhay ka sa lupa. Kung bakit blessed ka, ibinibilang mo yung sarili mo na kalakip sa ginawa ni Kristo. Di ba? Malimit kong illustration, kung halimbawa ito si Kristo, doon sa cross na nangyari sa Kanya, halimbawa ito tayo, kalakip ka sa Kanya. Kung siya ipinako sa cross, kasama tayong napako sa cross. Nung siya'y namatay at inilibing, kasama tayong inamatay at inilibing. Kasi tayo naman ang nirepresent So yung representation ng kanyang kamatayan at pagkalibing is yung representation ng ating old man, body of sin, sinful flesh. Yung sin in the flesh. Hinatulan yon, condemned sin in the flesh. Diba? Dapat maging maliwanag po yun. Pinaniniwalaan mo yon, excited ka, at buong-buo ang paniniwala mo na tinapos na niya yung bisa ng kasalanan. Universal judgment yan. Tapos na yung bisa ng kasalanan, at pag later on, pag naging maliwanag sa iyo, pinokus mo at nagtiwala ka ayon sa sinasabi ng scripture, ng revelation ng gospel, pinagtitiwalaan mo yon. Yung sinasabi ko na 100% na captive na
bawat isipan nung ginawa ni Jesus sa krus. 100%. Lahat ng bisa, yung mind mo, buong-buo ang paniniwala. Dahil hindi ka na tumitingin sa nakikita ng mata. Nag-grow ka na. Captive na yung isipan mo na binibihag ko ang bawat isipan patungo sa ginawang pagtalima ni Kristo. Bringing every thought into captivity to the obedience. Asan ang obedience ni Christ? Yung krus. Na yung kanyang kamatayan, yung Romans 6, count yourself. Ibilang ninyo sarili nyo. Ibilang ninyo. Isama mo sarili mo. Huwag mong i-echapwera. Huwag mong sabihin na out of place ako dyan. Pag sinabi mong na out of place ka, hindi ka nakikijoin. Kailangan in union, nakikipagkaisa ka sa ginawa ni Kristo Jesus. Ano na nakikipagkaisa? Yung mind. 100% yung pagtitiwala. So, as time goes on, bagaman sa umpisa naging struggle ka, kasi nga, nasa physical ka pa, in the natural. Pero kapag lagi mong pinakikinggan, lagi mong binabasa, yung sinasabi ng doctrine, yung aral ni Kristo, mabibuild yung faith mo. Yung faith ni Christ, magiging faith mo rin yun. Amen.